Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa April 6 hanggang 12. So alamin po natin ang mga naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan. But first, i-ready mo na ang yung isang tanong, isang sagot para sa akin mamaya. So wait for the end of our reading para sagutin ko ang special question mo. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Capricorn ang mensaheng dapat nilang malaman for the week. Inhale and exhale your cards. You have, beautiful. So mga Capricorn, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng mga nagla-like, nagko-comment, and especially sa mga nanonood every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you for not skipping the ads. So, in your reading for today, in the background, meron kang the Five of Swords. Sabi dito, Capricorn, panahon na para ikaw ay kumilos away from your stagnancy, away from something na alam mong hindi na nakakatulong para sa'yo o nakakaburo sa'yo this time. Example, itong friendship na ito, parang feeling mo puro chismis lang, puro drama, puro issue. Baka panahon na para layuan ko na ito. Mga ganyan. You are now valuing who you are. Valuing your potential. At ayaw mo nang masira ito ng pagkiling lamang sa gantong klaseng tao o sa gantong klaseng lugar or pangarap or kaibigan. Ganyan. So pinapayuhan ka na alamin mo kung ano yung worth it na ipaglaban at kung ano rin yung hindi. I don't know why, narinig ko dito, sabi, get out of your comfort zone. Nahihirapan ka na dyan pero nandyan ka pa din. Parang ganun eh. Kumakapit ka sa isang bagay na alam mong nahihirapan ka na nga, toxic na nga, masakit na sa ulo, pero nandun ka pa din. Now is the time for you to pick up yourself and find the best thing for you this time. Okay? Importante ito para sa'yo. In your core energy, you have the Page of Pentacles. Meron kang ina-eye meron kang tinitignan, meron kang possibility na parang sabi mo, parang pwede ako dyan. Parang okay sa akin to. Parang gusto ko tong subukan, no? And you are seeing the potential Nakikita mo yung maningning na maaring outcome na pwede mong mapala dito. And marami ka pa ring takot, marami ka pa ring hang-ups from the past, no? It's time talaga for you to leave that behind and give this one a new chance. Aralin mo, i-research mo, no? Kung kailangan matuto kang mag-tutorial sa YouTube, gawin mo. Isa nakikita mo na you are envisioning kung ano yung potential na pwede mo makuha out of this new blessing. So, ngayon maging masigasig ka, maging ma-effort ka na kung kailangan tong aralin, kailangan tong ipagtanong, kung kailangan ko ng credentials or training, workshop, seminar, gawin natin. Kasi nakikita ko dito, malaki ang magagawa ng blessing na ito sa buhay mo. Okay? Clarify natin. Six of Wands. Okay, pinapayuhan ka talaga na i-effort mo lahat-lahat ng kaya mong gawin dito dahil panalo ka. Panalo ka dito, magiging successful ang outcome nito. Example, bigyan ka tayo ng example Sa trabaho mo, binigyan ka ng chance ni boss para maging leader for the week. Kapag na-prove mo ito, up ka na for promotion, parang ganyan. So ikaw, you have given the task na parang napakalaking task ito. Pag naipanalo ko, next level na ako. So ikaw naman, gawin mong lahat. Pag-focusan mo siya, aralin mo, buting-tingin mo, huwag kang papadala sa distraction ng ibang tao or panlalait ng ibang tao or pressure from other people. Huwag mong pakinggan yun. Focus tayo sa prize. Eyes on the prize, eyes on the target. Kayang-kaya mo itong ipanalo. Okay? Importante ito, huwag mo sayangin. Panahon talaga to para mag-effort ka dahil chance mo na ito this time. Okay? So, Capricorn, ano ba to mga hinihintay mo na dati parang wala ka ng pag-asa pero you keep on believing na darating siya sa iyo this week? I-comment mo na yan sa baba. Patuloy natin siyang i-manifest, idasal, isulat sa comment section. It will arrive for you.
Believe and it will be yours. Okay? In the area of what's affecting your current energy, oh no, in the area of what you need to focus on, meron kang the Three of Pentacles. Si Three of Pentacles, payo dito, makipagtulungan sa karapat-dapat ng mga tao. No? Sabi ko nga kanina, merong mga bashers, may mga pressure from other people sa paligid at talagang inaasahan nila na gusto kanilang mag-fail. Normal yan sa trabaho, sa opisina, sa negosyo, may mga ganyang tao. Pero sabi dito, yung tagumpay mo ngayon, merong mga tutulong sa'yo. Merong mga handang umagapay sa'yo para dito. Ang kailangan mo lang talaga, Capricorn, is to open yourself and trust other people. Narinig ko, ibaba daw ang pride, ibaba ang ego. Panahon to for you to suggest, to be open to criticism, to be open to other ideas para mabuo, malikha at maging solid yung tinatrabaho mo. Sabi nga, no man is an island, di ba? Cooperation and collaboration is your key para talagang maipanalo tong bagay na ito. Okay? Three of Pentacles, the Knight of Wands. Knight of Wands, yes, so good with passion. Alam ko, mahal na mahal mo to, tong bagay na ito, tong gagawin mo na ito, or nakikita mo yung potential niya sa buhay mo. And ang kailangan ngayon, passion. Capricorn, passion, passion, passion. Walang urong, walang atras, lahat ng motivation, lahat ng dedication, ilaan mo dito. No? And the right people will notice how serious you are sa ginagawa mo na yan. Alimbawa, passionate ka sa negosyo na ito, malay mo tulungan ka ng kapatid mo, ng magulang mo, hindi ka lang nag-iisa sa paggalaw sa negosyo na yan because they know kung gaano kahalaga sa'yo itong bagay na ito. So tutulungan ka nila. Ganon din halimbawa sa opisina, sa trabaho. Kapag nakikita talaga ng mga katrabaho mo na seryoso ka dito, balak mo talaga siyang ipanalo, I'm hearing you will find the right people na pareho kayo ng goal, pareho kayo ng tawag dito, ng mission in life. And they will see kung gaano mo to pinapahalagahan. And they will be your right hand para lalong may accomplish ito. Okay? Good for you and congrats. Okay? Collaborate para mas bumilis, mas umepekto in your favor. And soon, kapag nakita mo talaga yung right people, talagang katuwang mo dyan, you will enjoy what you're doing. Okay? In the area of what you need, meron kang the Queen of Pentacles. Si Queen of Pentacles, pinapayuhan ka, Capricorn, to focus on this thing. Tingnan mo siya. Nakatingin siya sa pentacle, nakaupo siya dyan, hindi nawawaglit ang kanyang mga mata at inaalagaan niya yung bagay na ito. Dahil doon, lumago lahat ng inaalagaan niya sa kanyang paligid. Here, napakaganda na lesson para sa'yo. May dumating na pentacle, ito yung opportunity. Sabi mo, ay pwede to. Ay parang kayang-kaya ko tong palaguin, kayang-kaya ko tong magamit sa buhay ko. Kapag pinapasok mo na sa buhay mo yan, alagaan mo. Maging responsable ka, maging doer ka, action-oriented ka, focus, no? Hands-on. Importante yan para ito'y lumago talaga para sa buhay mo. Ang iyong kilos, ang magsasabi kung gaano kalaki, kayabong ang magiging outcome nito. Kaya kung paandap-andap ka dyan, ngayon gagawin mo sa isang buwan na ulit, naku, huwag kang aasa ng growth dyan kung patenga-tenga. Kailangan talaga we are hands-on on this thing. Queen of Pentacles, the Death card. Sabi dito ng yung spirit guides, you need to transform. Baguhin natin ang ating ginagawa o ating pananaw sa ating mga inaalagaan. Example, you are nag-iipon ka para makabili ng bahay halimbawa. Talagang yung mata mo nakatutok doon, disiplinado ka, na kada buwan magtatabi ako ng 100 pesos para makaipon. Halimbawa lang. So, kailangan dito you are able to transform yourself para yung inaalagaan mo, makip mo. No? Disiplina to disiplina para mag-end yung hardship, mag-end yung struggle mo sa bagay na yan at magkaroon na ng natural outcome na magaan, na maginhawa. Okay? Narinig ko dito meron kang mga dapat tigilan. Halimbawa, tigilan na yung mga bisyo, tigilan na yung labis-labis sa pagbili online para yung effort mo malaan mo sa ka-effort-effortan.
Tulad nung example ko, gusto mong makaipon, pero kung bili ka ng bili, gastos ka ng gastos sa online shopping, or bagong sapatos, or bili ka ng bili ng ganito iba't ibang bagay, baka mawalan ka ng panahon para dito sa kapaki-pakinabang, no? So, mag-transform tayo, mag-improve tayo para kung ano man to kapaki-pakinabang ay talagang lumago in your favor. Okay? Good for you. Isa-isip mo yan ngayon. Importante yan. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the full card. Full card, yes, new beginning. No? May darating na bagong bagay, bagong pagkakataon, bagong pintuan, at ang kailangan mo ngayon humakbang. Talagang take a risk, make a bold move, no? Panahon to gamble, to gamble for your life, to gamble for the future that you want to create. Kasi kung wala kang kalakasan ng loob to do that, sayang to. 'Di ba? Maraming opportunity na maaring dumating, pero kung hindi ka handang sumugal, baka mapunta yan sa iba. Baka malipasan ka, parang ganyan. So, believe that you can make it. Believe na ready ka na para angkinin itong bagong journey na maaaring magpapanalo sa'yo. Okay? So, yun ang dapat mindset mo. Kung ano man itong yayakapin ko, panalo ako dito. Okay? Full card, the Three of Cups. Yes, you will be celebrating with family and friends dahil ikaw ang nakakuha ng new journey na ito. Example, tinawagan ka na sa trabaho sa Japan, or confirmed na yung visa, or yung papers na iyong pilit pinapasa at kinokompleto, okay na, naaprubahan na, ready ka na. So kung ano man tong celebration na gagawin mo this week, no, talaga parang, yes, God, yes, this is my chance, this is my way, this is my sign, nalalaragan na ako, and I'm ready to this celebratory feeling para itulay yung bagong bagay. Nakita ko dito the people around you, yung pamilya mo, yung mga kaibigan mo, tuwang-tuwa sa'yo sa gagawin mo na ito. So, gamitin mo yung kanilang celebration o kanilang congratulatory feeling sa'yo bilang fuel para galingan, husayan, at ilaban tong new journey na ito. Kayang-kaya mo to. Ngayon pa lang kinocongratulate na kita. Okay? In your near future, you have the Ace of Wands. Yes, new life, new beginning. Heto ka na, yakap-yakap mo na yung bagong bagay na napanalunan mo dahil sa pagsusumikap mo dito. Okay? You are now raising that torch na parang, yes, I made it. I am now charging forward. Alam ko na yung para sa akin. Confident na ako. Ilalaban ko to hanggang dulo. Parang ganon, no? So, enter this new beginning, enter this new idea or new plan. Kayang-kaya mo to isabuhay sa buhay mo. Kayang-kaya mo isabuhay sa buhay mo, no? So, out with the old, in with the new ka na. Maaring new house, new life, new career, new place, pwede din, no? So, kung ano man tong bago na ito, yayakapin mo siya dahil bunga ito ng mga ito. Ng iyong taking a risk, pagsugal sa buhay, at pagyakap sa mga bagong bagay na ipapanalo mo. So, congrats sa makabagong panahon at makabagong buhay para sa'yo. Ace of Wands, the Knight of Pentacles. Yes, here you are. All the plans are working, no? Lahat ng pinlano mo before, lahat ng sinugal mo before, lahat ng dinaanan mo before, gradually, it worked out in your favor. Okay? So, congrats. Napakaswerte mo, napaka-blessed mo this time. Kaya pinapayuhan ka din, Capricorn, ha? Once na makuha mo na itong bagong biyaya para sa'yo, kailangan maingat pa din. Kailangan hindi ka feeling kampante or feeling super confident, di ba? Dapat bawat hakbang pinag-iisipan, bawat plano binubusisi para hindi mapurnada or hindi masira yung magandang andar. Okay? So plan ahead, it's all working out in your favor, gora ka na sa new life mo. Congrats po. Okay? In your challenge, meron kang the Seven of Wands. Sabi dito, whatever you're trying to do, sabi ko nga, meron kang bagong opportunity, bagong responsibilidad, or bagong chance, ika nga. Sabi ko nga sa iyo, maraming mga tao sa paligid ang nakatingin kasi ikaw yung chosen one eh. So yung binigay yung pagkakataon. Kaya ngayon, do not back down. Huwag kang mailang, huwag kang ma-intimidate sa mga tao sa paligid mo. The more na binabash ka nila, the more na pinupuna ka nila, defend your position. Defend your goal. Defend your post. Okay? Huwag kang papayag na maungusan ka or pahinain ng loob mo. No.
Inggit lang yung mga yan, okay? Talaga naglalaway din sila sa mga bagay na meron ka. You are on the top. So, you're on the upper hand. Ika nga. So, wala kang ibang dapat gawin ngayon kundi patunayan sa kanila na karapat dapat ka para sa bagay na ito. Defend it and it will be a tremendous, tremendous outcome para sa'yo. Okay? Pinapayuhan ka din, Capricorn, na stay away from people na toxic, from people na hindi makakatulong sa benefits mo. Example, this week meron kang task, meron kang aasikasuhin na bagong bagay, pero yung pinsan mo lagi ka niyayayang uminom, no? So say no muna. So, sorry pinsan. Next month na lang kasi may ginagawa pa ako. Mga ganyan, okay? Seven of Wands, the Empress card. Yes, meron kang kine-create ngayon. Meron kang binibuild o tinatapos or gustong maipanganak na magandang outcome. Pero maraming bumabalakid, maraming mga humaharang or maraming kuma-question sa ginagawa mo na ito. Kaya don't hold back. Okay? Huwag mong sukuan, huwag mong bitawan, huwag kang mag-quit. Laban, laban, laban kasi kayang-kaya mo tong ipanganak, kayang-kaya mo tong mabuo, kayang-kaya mo tong maipanalo. Okay? Huwag susuko ngayon, ilaban mo to. Lumayo ka sa mga toxic para ma-create mo to fully, no? Nang walang interference nila. Okay? Good luck po para sa inyo. Sa fortune mo, meron kang grounding. Go deep, explore your roots. Sabi dito, sa tuwing pinapanghinaan ka na loob, sa tuwing parang hindi mo na kayang lumaban para sa mga pinaglalaban mo, lagi mo daw balikan kung ano yung dahilan para dito. Example, kaya ako nagpapakahirap dito ay para sa anak ko. Para makapag-college, para makaipon siya, para magkaroon siya ng magandang buhay. Kaya ay para sa magulang ko, for their maintenance. Ay para makabayad sa utang. Para mabawi ko na yung sinangla naming bahay. Mga ganyan. So alamin mo kung ano yung dahilan kung bakit mo to pinagsusumikapan. At kapag na-figure out mo yun, tatapang ka to really go on and pursue. Okay? In your fortune, meron kang the Six of Swords. Si Six of Swords, sinasabi dito, yes, this week, makakapag-move forward ka na. After mong bitawan yung kabitaw-bitaw na parang hindi na worth it, ayoko na dyan, masakit na, painful na, toxic na, meron ka ng kahandaan to really choose yourself. Pinipili mo na ang sarili mo ngayon paabante. You are ending something na alam mong hindi na para sa'yo and nag-focus ka na lamang sa kalagu-lago, sa prosperity, sa alam mong may potential. And you are now brave enough to move along and chase something na alam mong para sa'yo. No? So congrats. Kung meron kang hinihintay ngayon, aabante na. Kung meron mga nakabinbin before na pera, papeles, or nakabitin na bagay na hindi mo alam kung anong lagay mo, makakaasa ka, aabante na yan. At magkakaroon ka na ng kapayapaan sa puso na everything now is working, everything now is running smoothly. Congrats po. Okay? Six of Swords, the Five of Swords. Yes, makakapag-move away ka na from something toxic. Kung ito man ay away sa kapatid, away sa pamilya, sa trabaho, toxicity sa friends, or toxic na situation, no? Now, makakabitaw ka na dyan and you are now prioritizing yourself and giving yourself the freedom and peace of mind away from this. So, congrats po ha, paglaya ito, paglayo, at pagbitaw sa mga bagay na kabitaw-bitaw para makapunta ka na sa mas matiwasay, mas maayos, mas maganda, or mas fulfilling life para sa'yo. Okay? Congrats, napaka-powerful mo ngayon and proud ako sa'yo na gawa mong umiwas o lumayo. Okay? In your divine messages, you have a win-win outcome is forecast. Yes, panalo ka daw dito. Ang kinin mo to, claim mo to, napakaganda for you. In your divine messages, meron kang the Nine of Swords. Sinasabi dito, Capricorn, ng iyong spirit guides, kailangan mong matutunan dalhin ng tama ang mga problema mo. Some of you are really nahihirapan i-handle yung issue. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain. Kapag time for you to enjoy, hindi ka makapag-isip ng tama. Minsan lumulutang ang mga isip mo, no? Nakatulala ka minsan kasi iniisip mo kung paano ko ba to sosolusyonan. Paano ko ba to lalagpasan. Many of your problems are not really a problem. Okay? Minsan nag-overthink ka lang. Ipinapangunahan mo kasi yung sitwasyon, kaya lalo ka nahihirapan. Sabi dito, imbes na alalahanin mo ang mga nega, why not isipin mo muna yung
positive outcome bago yung nega. Para ganahan ka. Para mawala yung pangamba sa'yo. Okay? The Nine of Swords, the Eight of Wands. Yes, isipin mo na nasa tamang direksyon ka, na hindi ka papabayaan, na hindi ka mauuwi sa wala or mauuwi sa failure. Kung lagi mong iniisip agad yung nega, sayang yung magandang andar eh. No? May nakita po ako dito na mabilis na action, mabilis na sagot. Parang may darating agad na mabilis na balita para sa'yo. And nakita ko dito, baka katakutan mo na, hala, nandyan na, anong gagawin ko? Ayoko munang pumunta, hindi pa ako ready. What if mabilis lang ito? Kailangan agad ng sagot o kailangan agad ng iyong desisyon, di ba? So, wag mong pangunahan ng nega. Gawin mo lang, explore, try it, do it, and you will see na yung kinakatakot mo ay hindi pa lang mangyayari sa aking reality. Okay? Importante to for you, isa-isip mo. Outcome, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have cobweb, protected from negative forces beyond your control. Napakagandang sign nito. Ikaw daw po ay protektado laban sa mga puwersang hindi mo kayang kontrolin. So, you are safe, you are protected, kayang-kaya mo yan. So, do not be afraid and do not be scared. Okay? You have I, psychic ability, trust your intuition. Pagkatiwalaan mo daw ang iyong sarili. Pag alam mong dapat nang bumitaw, hindi na worth it ito, listen to that. Okay? You also have wreath, sorrow over a loss. Yes, malungkot ka tungkol sa mga bagay na dapat mo nang layuan, dapat mo nang bitawan, dapat mong labanan. Ganon talaga. If you want to grow, if you want to be successful, if you want to have something more, you need to do something new. No? Kaya ang kaakibat din yan ay pagbitaw sa mga bagay na dapat bitawan. Kaya huwag ka nang manghinayang pa sa mga binitawan mo dahil parte yan ng journey mo. Okay? You also have bat, take care or enemies are working against you. Talagang may mga taong dapat mo nang layuan, mga taong hindi worth it samahan. Kailangan mo ngayon puntahan yung mga taong katiwa-tiwala na alam mong kaya kang suportahan ano man ang mangyari. Yun yung mga dapat mong i-collaborate or i-cooperate para itong laban na to maging successful para sa'yo. Okay? So, huwag ka mag-alala. Sabi naman dito talagang protektado ka from negative forces. Ika nga. Ang kailangan lang talaga ngayon, focus tayo sa importante at ilaban natin yun. Okay? Ang outcome ni Capricorn for April 6 to 12, you have the Lover's card. Kitang-kita ko dito yung passion mo. Pag-ibig mo. Na unahin yung mga alam mong kaya mong panindigan. It's all about your passion eh. It's all about what you feel is right. What you feel is your love. No? Halimbawa, mahal na mahal ko tong project na ito, pipiliin ko to. No? Iiwanan ko yung kaiwan-iwan, pipiliin ko yung alam kong kaya kong mahalin. Parang ganyan. So ngayon, liliwanag ng isip mo Capricorn sa mga dapat mong panindigan na choices. No? And the right people will support you. And dire-diretso ka na sa katahimikan or katiwasayan ng journey na ito and you are now removing the toxicity around you. Kaya huwag ka masyadong mag-isip ng problema, laban lang, sugod lang, kayang-kaya mo yan. The choice is yours. Kaya kung ano man yung pipiliin mong choice, panindigan natin, mahalin natin, kasi nandiyan nakasalalay ang tagumpay mo. Lover's card, the Two of Swords. Yes, time na for you talaga to choose. Mamili, mag-decide, no? Hindi pwedeng sasantabi mo yan, hindi pwedeng ipagpapaliban mo or i-avoid mo. Your spirit guides are telling you, time na for you to make a choice, to manindigan sa isang bagay para makalarga ka na, magkaroon ka na ng progress at makalayo ka na doon sa mga bagay na nagpaantala sa'yo before. Okay? Importante yan. Ito ang linggo ng pag-decide, linggo ng pagyakap sa bagong bagay at new journey na magpapaabante sa buhay mo this time. Okay? Time na for you to make a choice. So, Capricorn, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Concentrate on this one question. Okay? Concentrate. Huminga ka ng malalim. Ayun, tumilapon. You have the Two of Cups, the Three of Cups, and then the Judgment card. Okay, at the bottom of your deck, meron po kayong the Strength card. Okay, this time, in your question, your spirit guides are talking to you, telling you na magpakatatag ka ngayon. Kailangan mo magpakatapang, kailangan mo magpakatibay for something na alam mong dapat mong gawin this time para maituloy ito. Okay? Hindi pwedeng urong-sulong, hindi pwedeng hindi sigurado, hindi pwedeng hindi alam.
Dapat you're on the zone. Really, you're really hands-on para ito'y malagpasan. Okay? Alam ko marami kang dasal, marami kang, God, please ibigay mo na, takot na takot na ako, hindi ko alam kung kaya ko ba. Kaya mo. You have this inner strength para magawa yan. Kaya, do not doubt yourself. Nakita ko dito, merong kang commitment sa isang bagay na ayaw mo sanang sukuan or ayaw mo sanang bitawan. And you're thinking, dapat na ba akong gumalaw? Dapat na ba akong, ano ba yung dapat kong ibigay? Ganyan. And here, your spirit guides are telling you, continue giving your full commitment. Continue giving your full heart dito. Kasi malaki ang celebration na maaari mong makuha. Meron kang celebratory energy soon. At nag-uugat yan sa tiwala mo kay God, sa tiwala mo sa iyong sarili. Okay? Panahon to really be out in the open, to really show na, okay, gagawin ko to, papanindigan ko to, pero God, ikaw nang bahala, hindi ko alam. Soon, mahugurat ka na lang na, ay, successful, ay, ang ganda, parang ganyan. So, celebrate the good life, commit yourself for something na alam mong kaya mo, and soon, aangat ka dito, at makita mo yung pagtaas, paglago, paggaan. Okay? Kung tanong mo ay yes or a no, the answer is a big, big yes. Okay? Congrats. Magpakatibay ka ngayon. Kayang-kaya mo yan. Mag-celebrate ka rin soon. Okay? So, Capricorn, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong April 6 to 12. Saan po kayo naka-resonate? Comment lang po kayo below and I'll be reading your messages. Thank you, Holy Spirit guides, for the messages na dapat malaman ng mga Capricorn this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.